Let's open our Bible on the book of Mark, chapter 4. Atin pong basahin ang salitan, verse 35 hanggang 41, Mark chapter 4. Andiyan na po sila. Ay, salitan po tayo. Ako po muna. Verse 35, And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Tayo pong lahat, and they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? On verse 35, alam po natin ito, familiar na passage po ito sa Mark chapter 4. Sila po'y tinawag na as a church, kumpleto na po yung apostol, at pagkatapos po nilang mangaral sa multitude, ang sabi ng verse 35, ito po yung pangako. And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa kanila, tayo'y sasakay ng bangka at tayo'y makakarating sa kabilang dako. Yun na po, no? Dito pa lang, hindi pa sila nakasakay sa bangka, sinabi na po ng Panginoon na sila po'y tatawid at sila'y makakatawid. Ano po? Hindi pa man sila nakakasakay sa bangka. Pero on verse 38, makikita natin, sa gitna ng kanilang paglalakbay, ano pong nangyari sa mga apostol? Sila po'y nagpanik. Takot na takot sila. May bagyong dumating at ang sabi doon, napuno ng tubig yung kanilang bangka, yung kanilang ship. They panic. Pero ito po ang hindi nilang nakita. They are already in the boat. Po? And there is already a promise na sila po ay makakatawid sa kabilang dako. Kaya sa gabing ito, kung ikaw ay ligtas na at ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon, you are already in the boat. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa iyong simpleng salita. Nawa po, Panginoon, sa gabing ito ay matanggap po namin. Uuwi kami, Panginoon, na dala namin ang pagpapalang espiritual nagmula lamang sa inyo pong salita. Gamitin po ako instrumento, Panginoon. Sa iyo ako umaasa. Pamindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, yung mga apostol, sa tagpong ito, sila po'y takot na takot. Pero sa totoo lang, kung pag-aaralan natin yung 12 apostles, hindi po sila mga ordinaryong tao lamang na napulot ng Panginoon. Hindi bago sa kanila yung tagpong ito. Sila po ay ipinanganak sa tabi po ng dagat. Sanay po sila, na manirahan malapit po sa tubig. At kalahati po sa kanila, 6 sa kanila, ay mga mangingisda po. Si Peter, si Andrew, si James, si John, si Nathaniel, at si Thomas. Makikita po natin sa Matthew 4 at John chapter 21, na sila pong 6 ay sama-sama pong nangingisda.
kabisado nila ang tide. Alam nila kung kailan mababa, kung kailan mataas. They also know the dangers of the sea. Alam nila kung kailan mangingisda at kung kailan hindi. Pero sa tagpong ito, they are in great panic. Bakit? Because this time, the storm is no joke. Ano po, ang sabi ng Bible, great storm. As men of the seas, they know what they are facing. Alam nila kung anong klaseng bagyo ito pong kinaharap nila. Pero nakalimutan po nila ang isang bagay. They are in the boat with the Lord. Kaya nga po, sabi natin kanina, kung sa gabing ito, ikaw ay tiyak na ng langit. No? Si Kristo'y tagapagligtas mo na. At ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. May ginagawa ka na para sa Panginoon. Wala ka nang kailangang gawin, kapatid. Wala ka nang kailangang baguhin. You are already in the boat. No? 3 bagay po at ako ay sasakay na sa aking bangka. No? Aalis na po tayo. Pero bago tayo maglayag, dadalhin ko po kayo doon po sa loob ng bangka. Po, unang bagay na makikita po natin dito, it is not about the boat, but who's in the boat. No? Hindi po ito tungkol doon sa bangka na kanilang sinasakyan, kung ito po ba'y matibay, kung ito po ay second hand, kung ito po ba ay gawa sa kahoy, o kung anong material man ang gawa dito, hindi po ito patungkol sa bangka. Ang sabi po ng verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. Nauna po siya, nandoon siya sa bangka. Verse 38, and he was in the hinder part of the ship. Siya po ay pumunta agad doon sa likod at natutulog po siya doon. At meron po siyang pillow, ang sabi. Ano? Mahimbing yung kanyang tulog, ang Panginoon. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? No? Si Pedro po, isa sa kanilang mga kasama dito, ay hindi po ito ordinaryong mangingisda. Siya po ay mangingisda at nagmamayari po siya ng mga barko, mga lambat, may mga tauhan po siya. Alam niya po yung iba't ibang klase ng mga bangka. Alam niya kung kailan gagamitin yung maliliit na bangka. Alam niya kung anong klaseng bangka yung kanyang gagamitin, kung mamimiwas lang siya o kung siya'y mangunguryente. No? Kung siya'y gagamit ng lambat, ibang klaseng bangka ang kanyang gagamitin. Kung malayuan, ibang bangka ang kailangan gamitin dito. So, ibig sabihin, marami pong alam sila patungkol sa dagat, patungkol sa bagyo, at patungkol po sa bangka. Ang mga apostol na ito ay hindi po sila, hindi bago sa kanila ang sumakay ng bangka. Pero sa pagkakataong ito, tanging yung bangka at bagyo lamang ang kanilang nakita. At sila po ay natakot. Hindi nila nakita kung sino ang kanilang kasama. Sa ilang dekada ng buhay nila, matagal na silang naalipin ng relihiyon ng Judaismo, naghahandog ng mga hain, nagtitigis ng dugo ng mga hayop, naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng daan, naghahanap ng buhay, katiyakan ng langit. At dumating si Jesus, sabi ni Jesus, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No? Nakilala nila si Jesus na kanilang tagapagligtas. No? Sa gabing ito, kaya po laging ating tanong, kung hindi ka patiyak o sigurado ng langit, nagtuturo po ang Biblia ng paraan upang ang isang makasalanan ay makatanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan. Atin pong laging ibinabahagi sa ating mga tinuturuan na dapat mong malaman yung 4 o 3 bagay. Una, know your condition.
kailangan atin pong laging maipaliwanag sa kanila yung kanilang kondisyon. Ano po yung kanilang kondisyon? No? Na before God, ano po, sa harap ng Diyos, ang tanging nakikita ng Diyos sa atin ay kasalanan. Yan po yung ating kondisyon. At ang sabi ng Isaiah 59:2, ang kasalanan ito'y nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Po. At ang sabi pa po ng Bible, may consequence. That is hell. Alam po natin yan. Pero ang pinakamahalaga, we have Christ as our Savior. No? By faith alone, in Christ alone, wala po tayong ibang ipinangangaral. No? Kung hindi ang kaligtasang nagmumula kay Kristo. At sa gabi pong ito, kung ikaw naman, ligtas ka na, salamat sa Panginoon. Natagpuan ka ng Diyos, nasa tama ka na. You are already in the boat. No? Not just an ordinary boat, but this is the boat where we have the Lord our Savior. You do not need any other boat. There are other bigger boats, more comfortable cruise ships. But if you have Jesus on your boat, you don't need other boats. O, hindi mo na kailangan maghanap pa ng mas maganda. Naririto na ang Panginoon. No? Ang sabi ng John chapter 6, 67 to 68, nang ang Panginoong Yesus ay sinasala, yung mga tagasunod niya, marami po ang umalis at tinalikuran ang Panginoon at natira po itong mga apostol. At ang sabi niya, will you also go away? At ang sabi naman ni Pedro, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ano po? Saan pa tayo pupunta? Bakit pa tayo maghahanap ng ibang katuruan? Ano po? Ba't pa tayo magre-research ng iba't ibang doktrina? Naririto po ang doktrina ng Panginoon, kumpleto. Ano po? Pag nagkakakwentuhan po kami ni Tatay June Alfonso, lagi niya pong naibabahagi yung kanyang karanasan dati sa dating daan, kung saan siya po ay miyembro doon. Ang sabi niya, pinagbabawalan daw sila doon kumain ng Chicken Joy. Yun po ang lagi niyang sinasabi sa akin, yung Chicken Joy. Na just imagine a life na hindi ka pwedeng kumain ng Chicken Joy. Pritong manok, bawal. No? Hindi lang po dyan. Kung alam po natin yung kaugalian ng mga SDA, no? Seventh Day, bawal sa kanila ang karne. Yung kanilang karne ay gawa sa gulay. Just imagine, sila yung nag-imbento ng tinatawag nilang veggie meat. No? At ngayon daw, sabi nila, pati daw kape, bawal na. Kaya kung sinasabi ng ibang Kristiyano, na maging daw po yung Pasko ay masama. No? May mga Kristiyano na ang tawag po ay nagiging dogmatic po sila sa isang area na ng katuruan na maaaring may basihan sa Biblia. Ano po? At doon na po natuon yung kanilang atensyon. Para na rin silang mga kulto na bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng karne, pero salamat sa Panginoon, sa baptist, ligtas ka na, lahat pwede mo pang kainin. Ano? You are already in the boat. Meron pa nga pong iba, sa totoo lang po, Kuya Reggie, na narinig ko po na ang kanilang paniniwala, kapag sila ay nagsosoul winning, bawal silang gumamit ng Tagalog Bible. Just imagine kung gaano sila kadogmatic sa paniniwala ng King James Version, na talaga namang tama ang King James Version, pero ang sabi nila, dumating sila dun sa extreme na paniniwala na hindi nakapagliligtas ang Tagalog Bible. Na King James lang, King James only, yun yung ibig sabihin nila sa King James only.
Hindi lang basta King James only salvation. Just imagine na yung salvation ng kaluluwa ay nakabase pala sa version ng Bible. No, sobrang nagiging extreme. No, pag sila yung nag-outing, nagsiswimming, nakapalda, just imagine, magsiswimming ka na nakapalda, na kapag daw ikaw ay bumati ng Merry Christmas, kulto ka na agad. Just imagine, ito yung mga extreme doctrines na minsan maging yung mga tinatawag nilang sila'y ligtas ay naniniwala doon. Ano po? Kapag daw hindi ka gumagamit ng songbook sa church, at ang ginagamit mo ay TV o projector, carnal daw yun. Po, sobrang extreme. Sa totoo lang po, sa buhay Kristiyano, lalo na po tayong mga Baptist, we need to find the balance. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa, ang tawag po dyan ay legalism. Masyado silang legalistic, na bawal ganito, na para na rin nagiging kulto. Po, ano pong sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:23? Sige po, buklatin po natin. 1 Corinthians 10:23. Dahil maging si Pablo po, naging issue po ni Pablo yun. Yung mga ganyan-ganyan na mga extreme na paniniwala. Ang sabi ni Pablo, simple lang. Sabi niya, all things are lawful for me. Ang sabi niya, lahat ng bagay ay pwede sa akin. Yun ang sabi ni Pablo. Lahat ng bagay, pwede kong gawin. Ibig sabihin, malaya na siya doon sa nakagisnan niyang batas, no, ng Judaism. Na yung mga bawal niyang kainin, pwede niya nang kainin. Yung mga bawal niyang puntahan, napupuntahan niya na. Ano po? So, ganun din po bilang mga Kristiyano, tayo'y pinalaya sa batas. No? Kaya ang sabi ni Pablo, all things are lawful for me. Pero, meron pong paalala. Hindi porkit lahat ng bagay ay pwede na nating gawin dahil tayo malaya na sa biyaya ng Panginoon. Sabi diyan, but all things are not expedient. No, hindi lahat ng bagay na magagawa mo nga ay makakabuti. No? All things are lawful for me, but all things edify not. Oo, magagawa mo yung mga bagay na yan, hindi mawawala ang kaligtasan mo, oo, pero ang tanong, ito ba'y magpapatibay sa kapatiran? O makakatisod? Yes, malaya tayong gawin ang gusto natin, basta hindi natin nilalabag ang salita ng Diyos. Tulad po ng pag-attend, tingnan niyo po ha, yung pong pag-attend po sa kasal ng RC, no? Minsan, hindi na iiwasan. Minsan, ikaw yung bridesmaid, kapatid mo yung ikakasal, pero hindi siya mananampalataya. Ano po? Minsan, iisipin natin, kung ako'y a-attend doon, ako'y abay, o ano pa man, wala nang magagawa sa akin yung idols nila. Kasi ligtas na ako. Hindi ako maapektuhan, hindi mawawala ang kaligtasan ko. No? Yes, papasok ka doon sa kanilang simbahan. Oo. Hindi mo sasambahin yung kanilang idols, hindi ka luluhod sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, oo, magagawa mo yon, hindi mawawala ang kaligtasan, pero ito ba'y makaka-edify pag nakita ng mga kapatiran? No? Tapos, very proud ka, umattend ka na nga, i-expose mo pa yung sarili mo. No? So, ibig sabihin, kung darating po tayo sa mga ganong tagpo, na talagang wala tayong choice, ibig sabihin, discreet na lang. No? Na minsan talagang nalalagay tayo sa mga ganong sitwasyon, pero ating laging iisipin, oo, kaya ko itong gawin, all things are lawful for me, pwede kong gawin, no? Pero ang tanong, ito ba'y makakatisod sa iba? No? Kaya salamat sa Panginoon, nandito very balanced tayo. Hindi tayo very extreme, hindi tayo very loose. No? Na meron tayong pastor na kayang timbangin yung salita ng Diyos. Po, kaya salamat sa Panginoon, pinalaya niya tayo sa mga bagay na ito. We are already in a good boat. No?
Kaya yung iba dito na tumagal na, kahit ugain mo ang bangka na yan, inugatan na sila dito. Anong unos man ang humampas dyan, yung mga taong yan ay mananatili pa rin dito. Dahil dito nila natagpuan ang kanilang Panginoong tagapagligtas. It's not about the boat, no? It's about who's in the boat. Kaya, maging po si Pablo, no? Ang sabi po ni Pablo, nang tinalikuran niya yung pagiging lawyer niya, nung nakilala niya ang Panginoon, sabi ni Pablo, tinuturing kong dumi ng hayop yung mga narating ko. Ano po? Para lang sa Panginoon. Pero nakakalungkot po, no, sa panahon natin. Just imagine, si Pablo ay mayaman, mataas ang pinag-aralan, mataas ang narating, pero ito'y tinuring niyang dumi para kay Kristo. Pero maraming Kristiyano, tatalikuran ng Panginoon para lamang po sa maliit na halaga. Oh? Ipagpapalit ang Panginoon dahil lang sa maliit na halaga. Iiwan nila yung boat. No, minsan, magtatanong ka, kapatid, bakit? Maganda naman yung trabaho mo dito sa Laguna, bakit ka umalis sa Laguna? No? Ang sabi ba naman, kasi Manila rate doon eh. Ano ba ang difference, kapatid? Malaki. 5,000. Pero nag-a-apartment ka doon. Oo. Magkano? 6,000. Di ba? Kaya, minsan akala natin kulang, pero hindi lang po natin nakikita kung ano talaga yung ating sitwasyon, na nasa magandang kalagayan na tayo. Ikalawang bagay, enjoy the journey. Habang tayo ay naririto, nakasakay sa bangka, mga kapatid, mag-enjoy lang po tayo. Bakit? Ang sabi nga po kanina ng verse 35, bago sila sumakay, ang sabi na ng Panginoon, let us pass over unto the other side. May pangako na po sa atin na someday, ang sabi nga po ng awit, may lupang pagkaganda-ganda na handa sa atin ng Ama, at sa daay hintay tayo niya, sa tahanay ipagsasama. Panahong masaya kung tayo ay salubungin niya, panahong masaya sa langit tayo'y magkikita. So, ibig sabihin, may pangako na po sa atin. Alam na natin yung ating tutunguhan. Ano na lamang po ang ating kailangan gawin? I-enjoy natin yung ating paglalakbay. Alam niyo po, napakahirap na may kasama ka na kayo magpupunta sa isang malayong lugar at yung kasama mo ay walang ibang ginawa kundi magreklamo. Gutom na siya, mainit, naiinip siya. May mga tao pong ganyan, may mga Kristiyanong ganyan, na hindi sila nag-e-enjoy. Hindi sila masaya. Kahit sila ipatungo na sa langit, makikita mo yung kanilang buhay, para bang laging nagdurusa. Nakatuon sila doon po sa malaking bagyo ng buhay. Nakikita nila yung malalaking alon. Nakikita nila yung kanilang bangka na puno na ng tubig. Hindi po sila nag-e-enjoy. Talaga pong minsan, mahirap, nakakapagod, nakakatisod. Pero kung matututunan mo po, yung pinakamahalagang, sabi nila, ito daw yung pinakamahalagang skill na dapat matutunan ng isang Kristiyano. Ano po yung skill na yon? How to enjoy. Kung tayo ay kumakain, pag masarap ang ating pagkain, dapat na-enjoy natin. May mga tao na masarap na ang kanilang ulam, ang napapansin pa, pangit yung platong pinaglagyan. Di ba po? Ang sarap ng ulam, sabi niya, bakit walang Coke? Ibig sabihin, may kita mo kagad yung kanyang ugali na itong taong to hindi marunong mag-enjoy.
sa buhay. No? Kapag nasa church ka, alam niyo po, ang sabi nga po ni David, di ba? I was glad. Masaya ako nang ako'y inaya nila na pumunta sa bahay ng Diyos. Itong pagiging masaya, ito nga po ay ugali. No? Ito ay ugali na dapat ma-develop sa bawat Kristiyano. Na marunong kang mag-enjoy. No, na nandun ka sa soul winning, may dala-dala kang tracts, na sabi mo, ang ganda ng umagang ito, sana ako'y maraming maturuan. Hindi yung papunta ka pa lang at paalis, na para bang ikay napipilitan, na makikita mo agad ang init. No? Ibig sabihin, makikita mo itong Kristiyanong ito, hindi niya talaga alam kung paano maging masaya sa Panginoon. No? Kaya, do not train yourself to be negative, lalo na po sa gawain ng Panginoon. Ngayon nga po, Ate Lerma, nakakatuwa, dahil po, pabata na po ang mga sumasama na soul winners, at nakaka-bless at nakakahamon po sila. Pag nakikita nyo po yung mga picture, meron pong sumasama na 74 years old, sinulat ko po talaga yung kanilang mga edad, 72, yung isa po 69, hindi ko na po papangalanan, yung isa po 61, yung isa 60, yung isa 59. Pabata na po yung mga sumasama. Kaya, biruan nga namin pag binuksan mo yung Travis, malalanghap mo daw ang dalisay na amoy ng efficacent oil. No? Na makikita mo, pag nagse-cellphone yung mga kasama mo talagang ang layo mag-cellphone. No? Na para bang wala silang ibang topic na maisip kung hindi anong magandang herbal plant. No? Ito yung mga palatandaan na yung mga kasama natin ay pabata ng pabata. Pero ang tanong, nasaan na ba talaga yung totoong mga bata? Nasaan na yung mga malalakas? Nasaan na yung mga kayang-kayang maglingkod sa Panginoon? Nasaan na po? Alam niyo po, minsan para na akong sirang recorder. Pero sa totoo lang, nakakapanghinayang po dahil bawat Kristiyano ay binigyan po tayo ng Panginoon ng tinatawag na prime. No? 'Di ba pag naririnig natin ngayon, gaano kagaling si Michael Jordan nung kanyang prime? Gaano kagaling si Mike Tyson nung kanyang prime? Meron din tayong prime. Meron din tayong mga taon na kung saan doon tayo malakas, doon tayo kagamit-gamit. Kasi hindi po habang buhay tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Hindi habang buhay tayo makakalakad. Hindi habang buhay kaya nating mainitan. Darating din yung panahon na talagang ang kaya mo na lang ay sumimba. Pero lahat po tayo merong prime. No? Kaya kung palagay mo sa sarili mo, nandito pa ako sa aking prime. Kaya ko pa. No? Bakit hindi mo i-enjoy yung paglilingkod sa Panginoon? At panghuli, stay in the boat. Manatili ka. Stay in the boat. Mark 4:38, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Ano pa problema nila? Nasa boat na sila. If you are already in the boat with Jesus, do not question Him. All you have to do is stay on the boat. Kahit hindi pinatigil ng Panginoon ang bagyo, sila'y makakarating sa kabilang dako. Kasi sinabi na yun sa verse 35 na sila'y tatawid Kung ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon, nagkakabunga ka na,
Tapos nag-decide ka pa na lumabas sa boat. Nakakalungkot kung nangyari sa iyo yan. Bakit po? The open seas are dangerous. Kung ikaw ay pipiliin mong lumabas doon po sa karagatan na yan, you will not find real freedom, peace, or happiness outside the boat. Oh, mas delikado ka, kapatid. We have to stay in the boat until we reach our destination. Manatili ka lang doon, mas safe ka doon. Ano po? Sadly, marami pong Kristiyano sa panahon na ito na yung isang paa nila nasa boat, yung isang paa nila nasa labas ng boat. Living in the boundary of sin and disobedience. At mas nakakalungkot, many Christians are already outside the boat, choosing to live in sin, in immorality, in fornication, in homosexuality. Yung iba'y nakikipag-live-in pa. Ano po? Nakakalungkot. Na para bang yung pagbo-boyfriend at girlfriend ngayon ay para bang, alam mo yun, na para bang hindi na big deal. No? Na kahit ligaw-ligawan ka sa kalsada, okay na sa'yo. Hindi ka aso. No? Meron kang bahay. Bakit kailangang number mo ang hingin niya? Bakit hindi niya hingin yung address mo at siya'y dumaan sa magulang? Bakit dediretsa sa doon sa messenger mo? May bahay ka. Ano po? Yan na po ang reality sa panahong ito. Many chose to step out of their boat, pero hindi ibig sabihin gagayahin mo sila. Oh? Stay in your ministry, stay in the boat, stay in the will of God. Oh, God will provide His perfect will for you in the boat. Hindi mo kailangang hanapin sa labas. Po, just stay in the boat. This boat never sinks. Hindi po ito lulubog. Kasama natin ang Panginoon. Manatili po tayo. No, tayo po tumayo.